Hello, lovely people all over the world in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. How are you today? Shout out sa aking mga taga-subaybay sa aking channel, Surigao-san. Maraming salamat at sa iyo na bago pa lamang bumisita sa aking channel, welcome. Okay, ang ating pag-usapan ngayon ay itong decoding ng letter Z with triple X and a heart. Ito ay isang requested video ng ating kapatid na nanonood siya ngayon. Maraming salamat sa iyo, bro. At paalala lamang, ang aking decoding ay hindi yan 100% accurate. Yan ay nasa 0.001 accurate lamang. At ating tunghayan ang aking decoding ngayon na dito sa aking channel. Okay guys, let's start decoding these characters. The Z, triple X at saka yung heart. Ngayon isa-isahin natin ang meaning ng mga ito. Dito muna tayo sa Z. Ano bang meaning ng Z? Ang meaning ng Z ay start here. Pwede rin yan na ang meaning ay stairs or hagdan, which the treasure is going down. So ito yung unang meaning ng Z. Pangalawa is go down. Sa libro ng father ko, ang meaning ng Z ay start here. And sa iba na decoding yan ay go down. Kung nasa itaas yan ng bundok, situated or sa ibabaw ng river, ang meaning niyan ay papunta ka doon sa river sa baba. Pero kung patag lamang ang lugar na yan, that means start here. So dito ka mag-start ng mga measurement mo ng direction. Ngayon ay paano naman natin malaman ang direction? Ngayon guys, paano naman natin malaman ang direction kung saan tayo papunta? East ba tayo? Sa east ba tayo or west? Actually, ang pag-locate ng Yamashita Treasure, palagi silang nasa east. Tapos kung wala sila sa east, doon ka sa opposite, which is west. Silangan at kanluran ay make that east tsaka west lang palagi. Okay, so minsan lang ang mga Japanese nagbaon sa north at south. Pag itong maliliit lang na treasure na hindi imperial site, ang binabaon dyan isa lang na deposit. Pero pag imperial site, maraming giveaways at isa lang ang malaking deposit. Kaya sa imperial site, meron siyang palaging reference na north, south, east, west. Pag imperial site yan, ganyan talaga ang nakalagay sa mapa. Kasi bawat direksyon yan, may binabaon yan sa north, sa west, sa south, at meron pa yan sa gitna. Ganyan pag mga imperial site. Pero pag ganitong mga maliliit lang na deposito, pero ito pag ganitong sign guys na mayroong heart, mas malaki ito kaysa giveaways na sinasabi natin kasi meron siyang pointer na heart at meron siyang direction at measurement. Ngayon ang Z ay, balik tayo sa Z. Ang Z, kung tingnan natin sa ibang sign, may mga kasama siyang ibang letra like ganyan, ZH, meaning gold right here. So pag mayroong Z, mayroong talagang gold yan. Kasi ang Z, yan ay katulad din yan sa number 5. Na pag mayroong number 5, mayroong gold yan. Kasi ang number 5, ang meaning din yan ay start right here, investigating the area. Okay, ganyan. So Z, let's start here. And then ang direksyon niya ay, halimbawa kung nakaganyan ang heart, ang direksyon niya ay papunta dito. Ngunit paano mo naman malaman kung anong distansya? Ilang meters ba ang hahakbangin natin papunta sa direksyon ng heart? So kunin natin ang gitna ng heart, ipinpoint natin papunta doon. Ngayon, itong tatlong X, ito ang magsasabi ng direksyon natin.
itong tatlong X. Sa Korean, pag Korean yan na X, yan ay 5 meters lang yan. Kada X is 5 meters. So meaning to say, 15 meters from the heart. Ang travel natin ay 15 meters. At dito tayo maghukay. Ngunit pag yan ay Japanese troops ang nagbaon yan, kada X niyan ay 10. Or minsan 7 lang. Kaya doon na tayo sa pinakamalayo sa 10. Pero pag wala sa 10, sa 7. Pag Japanese ang nagbaon na yan. Okay, so dito tayo. So kung 30 meters siya, malayo. At kung 7, siya ay 21 meters. So itong dalawang distance na ito ay kung Japanese troops ang nagbaon yan. Ito naman 15, malapit lang, Korean. Siguro tamad ang Korean magakbang guys. Kaya malapit palagi ang kanilang pagbaon ng mga deposit. Okay, so ganyan na. Pero hindi kagad ganito kasi hindi ko nakita ang lugar na ito. Ito ay request lang ng ating kaibigan na treasure hunter din. Na ipadikod niya sa atin at na-share ko na rin sa inyo, baka meron kayong matagpuan na parang ganito, so masolve nyo kaagad kasi magaling naman kayo. Yung sa akin lang naman ay parang 10% lang yata ito sa mga alam ng ibang treasure hunter na pag-decode. Okay, so ito ang unang kaso. Ang heart natin ay nakapunta dito ang direksyon. Ngayon, paano naman kung ang heart ay nakaturo pa itaas, ganyan. Kasi guys, ang heart ay, ang meaning talaga ng heart na yan ay ganyan lang talaga yan. Ang meaning niyan, parang number 3 is open entrance. Yan ang sikreto ng heart, hindi naman talaga heart yan. So open entrance or open tunnel, or open tunnel yan. Ang 3 na ganyan. Ngayon, dinagdagan nila ng arrow. Ikinabit nila ang arrow dito sa dulo. Ayan. Kaya nagiging heart. Yan ang ibig sabihin ng heart. Yan ay komposisyon ng arrow tsaka Japanese symbol na open tunnel na parang 3. Kaya naging arrow yan. Siguro ako lang ang nagsabi niyan sa inyo. Kaya ang heart ay pointer talaga yan to treasure. Kasi yan ay arrow. Meaning ng heart is there is an open tunnel or open entrance kung saan nakaturo ang arrow sa heart. Yan ang arrow sa heart. At ito ang number 3 na entrance. Ikinabit yung dalawa. Pagkabit sa kanila, napurma sila na heart. Ganyan. Pero dalawang entity yan, dalawang karakter yan pinagsama, kaya nagiging heart. Okay ba guys? Ngayon naintindihan na natin ang talagang meaning ng heart. Kasi yung karamihan, heart lang talaga ang sinasabi, hindi nila alam kung ano talaga ang komposisyon ng heart na yan. So meaning to say, ito ay arrow, papunta doon. So kung baliktad na heart, meaning go uphill, go to mountains, distance is 30 to 50, 30 to 100. Ganyan. So yung number 3 na nakakabit sa arrow, yan ay meaning ay open tunnel or open entrance. Kaya, kung ganito ang heart, sa nakita ng ating kapatid, kung ang heart doon sa bato ay, sabihin natin ibang direksyon na naman, ay nakaturo dito yung heart, kulayan natin ng iba. So kung ganito guys ang posisyon ng heart, kunin natin ang gitna. So papunta doon. Papunta doon ang direksyon ng treasure. Ngayon, paano natin nalaman ang distance? Kasi mayroong indicator dito. Yung triple X, minsan yan ay ganyan lang ang nilalagay nila, 3 bars na maliit. Minsan ay 3 dot.
equivalent na yan sa triple X. Sa ibang coding nila, sa ibang pagbigay ng symbols and signs, ang X ay pwedeng dot, pwedeng bilog, which is pareho lang ang distance niyan, 5 to 10 meters. Kung tatlong dots, meaning tatlong X. Or kung tatlong X, tatlong dots. Ngayon, ilang meters ba ang bawat dots? Sa Korean, 5 meters pa rin yan. And then sa Japanese measurement, kung Japanese, that is 7 to 10. 7 to 10, ganyan. So kaya nalaman natin na kung papunta tayo doon, kung nakaharap doon ng heart, ganun din ang approach natin guys, 15 meters. Kung wala sa 15 meters dito, punta tayo sa 30 meters, which is 10 meters sa bawat X ang value ng X. Ngunit kung ang value ng X ay 7 meters lamang, that is 21 meters total distance. So ganyan, papunta doon. Kung yung heart ay hindi naman siguro yung heart bumalik, no? Wala namang sign na pabalik doon ang heart. So kung pabalik doon ang heart, ganun din ang ating solusyon yan, 15 to 30. Pero sa palagay ko, yung placement ng heart ay ganito. Nakatagilid siguro yan, kunti, nagaganyan. Okay, so ating balikan ang meaning ng heart. Ang heart ay hindi talaga yan puso para sa Japanese and Korean's army. Ang heart yan ay pinagsamang simbolo ng open entrance, which is the 3. And then ikinabit nila yung ulo ng arrow, the B, ganyan. Ikinabit yan sa heart, kaya ang nangyari, ikinabit sa 3, kaya ang nangyari, naging heart, naging ganyan. Okay ba guys? Ngayon ay nakuha na natin ang enigma about the heart. Ang heart means, kung meron tayong makitang heart, nagturo yan sa tunnel. Ngayon, paano natin malaman ang layo ng tunnel? Dahil meron siyang mga indicator dito ng mga X. Tatlong X. Kung hindi yan X, ang makita nyo dyan ay ganyan, dalawang guhit, or tatlo, or kung wala yan, may makita kayong mga dot na nagaganyan. Okay, at sa ating mga kapatid yan na treasure hunter, kung meron kayong ganitong na-solve na ganyan na decoding, pwede nyo rin i-share sa ating dito sa ating channel. I-share nyo yung inyong decoding para naman malaman ng ating brother kung ano talaga ang maganda na solusyon dyan. Kasi yung sa akin yan ay 1 in 100 solution lang, at hindi yan siguro umabot sa 50%. Ang solusyon ko ay nasa siguro 10% lang ng the whole problem. Alright guys, salamat sa inyong panonood, at sana ay meron kayong nakuhang kunting kaalaman dito sa aking decoding. Ako'y magpaalam na. At huwag kalimutan ang ating kasabihan na don't stop chasing for your golden dreams. At tayo tutulungan ng may kapal dahil sa Matthew 6:33, sinasabi niya na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things, lahat, meaning kasama na dyan ang gold, will be given up to us. Okay, be safe, stay away from COVID. God bless and ciao for now.